Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Anichan Tagalog Anime Recap. Ang ating pangunahing karakter ay si Ryota, isang mahusay na manlalaro sa isang laro ng pakikipaglaban na nakabase sa koponan. Siya at ang kanyang koponan ay patuloy na umakyat sa nangungunang 10 sa mga ranggo sa mundo. Tiwala siya na ngayon ang pinakamahusay na manlalaro sa kanyang bansa, at gusto niyang umakyat ng mas mataas sa pamamagitan ng pakikipagkompetensya sa mga dayuhang kalaban. Ang larong nilalaro niya ay sikat sa buong mundo, kung saan ang mga tao ay gumagamit ng mga bomba sa halip na mga baril, na nagpapataas ng taktikal na aspeto ng laro. Siya ay walang trabaho sa loob ng 22 taon, ngunit sa mundo ng laro, siya ang pinakamahusay na manlalaro. May girlfriend pa siya sa laro. Maaari siyang mabuhay magpakailanman sa mundo ng larong ito nang hindi na kailangang bumalik sa realidad. Bigla, nang imulat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kagubatan na may dalang parachute sa kanyang likod. Ang sakit ng katawan niya. Inalis niya ang sarili sa parachute at hindi niya maalala kung bakit siya naroon. May dugo sa ulo niya. Nilabas niya ang phone niya pero walang signal. At saka, may kakaibang bato sa kamay niya na hindi nagdudulot ng sakit. Sa pag-aakalang maaaring siya ay dinukot ng mga dayuhan, nakita niya ang kanyang bag sa malapit na naglalaman ng mga damit at isa pang maliit na bag, pati na rin ang ilang pansamantalang pagkain at inumin. Nagpasya siyang mag-explore para malaman kung nasaan siya at nagsimulang lumipat sa labas ng kagubatan. Nakatagpo siya ng ilang nakakatakot na insekto, na nagpapanik sa kanya at tumakas. Paglabas niya sa kagubatan, isang malawak na karagatan lamang ang kanyang nakikita. Unti-unti niyang naaalala ang nangyari noong araw na iyon. Inirehistro siya ng kanyang ina para sa isang trabaho sa isang convenience store nang hindi siya tinatanong, na ikinagalit niya at napataas ang kanyang boses sa kanya. Nang lumabas siya para bumili ng grocery, may nakasalubong siyang mga lalaking nakasuot na naghahanap sa kanya. Pagkatapos ay kinain niya ang nag-iisang bento na mayroon siya at ngayon ay iniisip kung ano ang kakainin niya bukas. Tungkol naman sa maliit na bag, natiyak na hindi kanya, nagpasya siyang buksan ito. Kumuha siya ng isa upang suriin ito, at ang kanyang kalikot ay nagiging dahilan upang ito ay ma-activate at magsimula ng countdown. Hindi mapakali, itinapon niya ito at nang natapos ang countdown ay sumabog ito. Hindi alam kung bakit may mga bomba sa kanyang bag, nagpasya siyang huwag pansinin ito at tumakbo palayo. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang tao sa di kalayuan at sinubukang senyasan ang mga ito. Ngunit ang tao ay naglabas ng bomba at ibinato ito sa kanya. Napagtanto ang panganib pagkatapos ng pagsabog at napansin kung gaano ito kapareho sa laro, kinuha niya ang bag ng mga bomba at tumakbo palayo. Patuloy siyang hinahabol ng tao nang walang humpay. Sa pag-aakalang nawala siya sa kanyang humahabol at gustong makahanap ng taguan, mas maraming bomba ang dumarating sa kanya. Walang ibang pagpipilian, gusto niyang lumaban. Naghagis siya ng bomba, ngunit hindi ito sumasabog. Pagkatapos ay naaalala niya ang proseso ng pag-activate, at tulad ng pagbaba ng humahabol, itinapon niya ito, ngunit ito ay sumabog ng mas mabagal kaysa sa inaasahan, nang walang mga tagubilin. Hindi niya alam kung paano gamitin ang mga ito ng maayos. Napagtanto ito nang humahabol at hinabol siya, ngunit bago niya makita si Ryota, nasa likuran na niya ang huli na may banta sa kanya ng bomba. Nagtanong si Ryota tungkol sa lugar na ito at sa mga bomba, at napagtanto ng humahabol na nawala ang memorya ni Ryota. Sa tingin niya ay hinding-hindi siya matatakot ng isang taong hindi marunong gumamit ng mga bomba tulad ni Ryota. Binato niya ng bomba si Ryota, ngunit nakaligtaan, pinayagan si Ryota na makatakas muli. Tumakbo si Ryota at nagpas siyang sumuko, ngunit binomba pa rin at nahulog sa isang kalapit na damuhan. Hindi siya nakikita ng humahabol, ngunit ang bato sa kamay ni Ryota ay nakakatulong sa kanya na maramdaman na nasa malapit ang humahabol. Napagtanto ni Ryota ang bagay na ito na tila isang radar, at alam niyang ang pagtatago magpakailanman ay walang kabuluhan. Naglabas siya ng bomba at napagtanto na ito ay isang time type, habang ang mga bomba ng humahabol ay sumasabog sa epekto ng mga bagay, ang lahat ay parang sa laro. Dahil dito, sinisikap ni Ryota na tiyakin sa kanyang sarili na bilang isang nangungunang 10 manlalaro sa mundo, ito ang dapat niyang gawin. Napagtanto ni Ryota na hindi alam ng humahabol ang kanyang lokasyon. Kaya't kapag ang humahabol ay nagbalak na mag-counter-attack sa pamamagitan ng paghahagis ng mga bomba kung saan-saan, upang tamaan si Ryota saan man siya magtago, nagpasya si Ryota na tumakbo at magtago sa ilalim ng tubig. Plano ng humahabol na hintayin si Ryota na lumabas para maghagis ng bomba,
ngunit hindi niya namalaya na naglagay si Ryota ng bitag sa ilalim ng kanyang mga paa. At nang napagtanto niya, huli na ang lahat. Sa ilalim ng tubig, nakita ni Ryota ang mga bahagi ng katawan ng humahabol na bumabagsak, kaya naiinis siya na gusto niyang sumuka. Isinasaalang-alang niya ang pagtatanggol sa sarili na ito. Pagkatapos, nanaginip si Ryota tungkol sa oras na nag-apply siya ng trabaho sa isang kumpanya ng laro ngunit tinanggihan. Ang kanyang ina ay labis na nag-aalala at gusto siyang makahanap ng trabaho, ngunit siya ay marahas na pinagalitan. Mahirap na ang relasyon ng mag-ina mula noon. Sa bandang huli, si Ryota ang may kasalanan habang patuloy siyang naliligaw ng hindi naghahanap ng tamang trabaho para sa kanyang sarili. Nagising siya at nakaramdam ng matinding gutom dahil isinuka niya ang kanyang hapunan kagabi. Pagkatapos ay nakita niya ang isang batang babae sa kabilang bahagi ng batis. Napalunok siya at lumapit sa kanya, dahilan para mapaatras siya sa takot. Nakilala noon ng ating babaeng bida si Ryota sa isang laro. Hinangaan niya ito ng husto noong panahong iyon dahil napakatalino nito at na-feature sa mga gaming magazine. Personal niya itong inimbitahan na sumali sa kanyang team, nang makita niya itong nakaupo mag-isa. Naghihintay siya ng kaibigan na hindi nagpakita, kaya niyaya siya ni Ryota na makipaglaro sa halip na maupo lang. Naniniwala siyang pinagtagpo sila ng tadhana. Kinabukasan, dumating ang kanyang kaibigan upang humingi ng paumanhin sa pagkalimot sa kanilang mga plano dahil sa pagkakaroon ng mga bisita noong nakaraang gabi. Nalaman din natin na ang pangalan ng babae ay Hamiko. Sa totoong buhay, si Hamiko ay nakakaakit ng maraming atensyon mula sa mga lalaki. Ipinagyayabang din ni Hamiko sa kanyang kaibigan ang tungkol sa pakikipaglaro sa isang sikat noong nakaraang gabi. Magkasamang lumabas ang dalawang babae at nagtaka si Hamiko kung ano si Ryota sa totoong buhay. Nag-aalala kung paano kung siya ay talagang isang matanda. Pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na mangarap ng kaunti. Kumuha sila ng mga larawan habang nagko-cosplay bilang mga avatar ng kanilang laro. Hindi alam kung ano ang magiging reaksyon ni Ryota kung matuklasan niyang nakikipaglaro siya sa isang cute na blonde na high school girl. Si Hamiko ay isang ordinaryong estudyante lamang, ngunit kahit papaano ay napunta siya rito. Sa tingin niya ay pinaparusahan siya. Pagkatapos tumingin sa paligid, nakakita siya ng isang bag ng mga granada sa malapit at nag-aalalang kailangan niyang pumatay ng tao. Pagkatapos ay tumingin siya sa kagubatan at sa tingin niya ay mukhang cool, ngunit natatakot na makagat ng mga insekto. Kaya muli siyang nag-isip at nagpahinga sa lilim. Naalala niya ang isang oras sa paaralan nang ang kanyang mga kaibigan ay naglabas ng isang papel na may sabi-sabi na kung isusulat niya ang pangalan ng isang tao, gusto niyang mawala dito. Ito ay magkatotoo at ang manunulat ay makakatanggap ng 1,000,000 yen. Biglang nagising si Hamiko at nakita niya ang tatlong matatandang lalaki sa kanyang harapan. Wala silang ginawa sa kanya at sinabi sa kanya na wala silang masamang ibig sabihin. Iminungkahi nila na bumuo ng isang grupo kasama siya at gumamit ng mga bomba upang mangisda para sa pagkain. Ang isla ay nagpapakita ng napakakaunting mga palatandaan ng buhay, kaya maaaring kailanganin nilang maghintay para sa isang barko na dumaan. Kung hindi, kakailanganin nilang lumahok sa larong ito. Naniniwala ang palakaibigang nakatatandang lalaki na hindi sila dapat lumahok sa hindi makataong larong ito. Ngunit ang lalaking nakatali sa ulo ay tinatawag siyang ipokrito. Teacher daw siya kaya lagi niyang alam kung ano ang tama. At hindi siya mahina dahil 4th degree judo practitioner siya. Gayunpaman, ang martial arts ay wala kong ikukumpara sa mga bomba. Dito, habang naghahanda ang dalawang panig sa pakikipaglaban, kinuha ng lalaking nakatali ang ulo si Hamiko bilang hostage at binibigyan ng pagpipilian ang guro. Mamatay upang patunayan na handa siyang sundin ang kanyang mga mithiin at moral, o umatake at maging isang mapagkunwari. Gumamit ng electric baton si Hamiko para makatakas. Kaya't ang lalaking nakatali sa ulo ay pinakawalan siya at ipinahayag na ito ay pagsubok lamang upang makita ng guro ang katotohanan. Pagkatapos ay nagpa siya silang pumili ng pinuno ng grupo at napili si Hamiko. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pinili. Biglang may nadiskubre silang ibinaba mula sa eroplano. Naglalaman ito ng pagkain at tubig. Nagsimulang kumain ang tatlo. Pagbalik ng guro, iminumungkahi niya na dapat nilang rasyonin ang pagkain. Ngunit ang lalaking nakatali ang ulo ay naglaslas sa kanyang lalamunan dahil sa pagiging magulo. Nagulat si Hamiko, bumalik ang alaala ng siya at ang kanyang mga kaibigan ay pumunta sa bahay ng isang senpai para tumambay. Nang magkita sila ng senpai para dalhin sila sa bahay, hiniling ni Hamiko na umuwi sandali at bumalik. Nagising siya at hinila siya ng matabang lalaki.
Pareho nilang gustong tumakas mula sa ibang lalaki, sa takot na mapatay niya sila tulad ng ginawa niya sa guro. Tumakas sila at ipinakita sa kanya ng matabang lalaki kung paano gamitin ang radar sa bato. Sinubukan niya ito at natuklasang hinahabol sila ng ibang lalaki. Tumakbo sila sa isang suspension bridge at unang tumawid si Hamiko. Ang taong mataba ay takot na tumawid, ngunit ang isa pang lalaki ay nakahabol sa kanyang likuran. Sa takot, naghagis ng bomba ang taong mataba at tumawid. Napansin ng isa pang lalaki ang bombang naglalabas ng ilang uri ng usok na may mga halaman na namamatay sa paligid nito, kaya napagtanto niyang ito ay poison gas. Hinawakan ng matabang lalaki ang kamay ni Hamiko para sabay na tumakas. Hindi niya gustong pumatay ng sinuman, kaya nagsimula itong mag-overreact, na pinilit siyang suntukin sa mukha para makalayo. Nagsimula siyang mabaliw at sinubukang atakihin siya, ngunit pinagbantaan siya nito gamit ang electric baton. Naalala niya ang pagbabalik sa bahay ng senpai at natuklasan ang kanyang mga kaibigan na ginahasa ng senpai at ng kanyang grupo. Pinigilan niya at tumakbo palayo. Narinig niyang humihingi ng tulong ang matalik niyang kaibigan, ngunit siya ay masyadong natakot at iniwan ang kanyang mga kaibigan upang tumawag ng pulis. Bagaman naaresto ang grupo ng senpai, iniiwasan siya ng kanyang mga kaibigan mula noon, sinisisi siya sa paglayas. Pagkatapos ay nagtago siya sa isang sulok at naisip na ito ang kanyang parusa. Natagpuan siya ng matabang lalaki at itinulak siya. Napagpasyahan niyang parusahan siya at gagawa na sana ng malaswang gawa, ngunit nagpasya siyang maglabas ng bomba para mamatay kasama niya. Sa sobrang takot, tumakbo siya palayo at tinawag siya nitong duwag at ibinato sa kanya ang bomba. Nakapatay lang siya ng tao pero wala siyang nararamdamang guilt. Kaya't nagpasya siyang tandaan na ang mga lalaki ay hamak at paprotektahan ang sarili sa lahat ng bagay. Nang maghugas siya ng katawan, nakasalubong niya si Ryota. Hindi niya pinansin ang katotohanang naliligo siya, pero napansin niya lang na may pagkain siya. Nang tumakas siya, sinubukan niyang habulin siya, hindi alam kung saang direksyon siya tumakbo. Naalala niya na ang batong ito ay may mga kakayahan na parang radar. Tinutok niya ito at pinagana. Nang makita niya ang direksyon na tinakbo niya ay agad siyang sumunod. Pagkatapos ay nakakita siya ng signal sa bush na iyon, kaya kumuha siya ng bomba at nagmamadaling lumabas. Isang matandang lalaki ang lumitaw at napaatras. Nagmakaawa siya para sa kanyang buhay dahil ayaw niyang sumali dito at ayaw niyang mamatay habang nahuhulog sa sarili niyang tae. Gusto niyang itaas niya ang kanyang pantalon at sabihin sa kanya ang tungkol sa larong ito. Napagtanto ng lalaki na walang naalala ang bata mula sa eroplano. Pumunta sila sa batis para mag-usap. Naalala ng lalaki noong siya ay kinidnap ng mga lalaking nakaitim at paggising niya, nasa eroplano na siya. Mayroong humigit kumulang 30 katao sa eroplano at maraming armadong lalaki sa paligid. May lumabas na lalaki sa screen at sinabi sa kanila na ito ay isang laro na ginawa niya. Hindi siya makapaniwala na ang taong iyon ay naglakas loob na tingnan ito bilang isang laro. Dinadala sila ng eroplanong ito sa isang isla sa Pasipiko, ngunit walang pagkain o tubig doon. Kung gusto nilang tumakas, kailangan nilang lumahok sa laro. Ang sinumang maglakas loob na lumaban ngayon ay makuryente sa mataas na boltahe. Kailangan nilang labanan ang mga granada na ito. Maraming uri ng granada at bawat tao ay bibigyan ng 8. Walang nakakaalam kung anong uri ang kanilang makukuha at walang mga tagubilin para sa paggamit. Kaya mag-ingat bago gamitin ang mga ito upang makatakas. Kailangan nilang mangolekta ng mga chips tulad ng nasa kamay nila. Ito ay magbibigay sa kanila ng kakayahan ng radar na makatakas. Kinailangan nilang mangolekta ng 8 chips kabilang ang kanilang sarili. At ang mga chips ay maaari lamang kunin kapag namatay ang taong iyon. Sa oras na iyon, tumayo si Ryota upang magprotesta. Hindi niya maalala ang nangyari. Dahil din sa mga oras na iyon ay tumayo siya para kalabanan at parang kilala niya kung sino ang lalaking nasa screen. Dahil nanlaban siya, napasuko siya at nakuryente sa ulo. Pagkatapos ay pinilit silang magsuot ng mga parachute at itinulak palabas ng eroplano. Automatikong magbubukas ang mga parachute, kaya ang sinumang tumangging pumunta ay makuryente para mahulog. Nang siya ay ibinaba, ang lalaki sa screen ay tila alam na si Ryota ang nangungunang manlalaro sa laro. Ngayon ay naunawaan na niya kung bakit siya may dugo sa kanyang ulo at nasa kagubatan sa simula. Pagkatapos ay sinubukan niyang mga tuwiran at nakita niya na ang lahat ng mga patakaran ay katulad ng laro na kanyang nilalaro. At ang tao sa likod nito ay maaaring ang nagdevelop ng laro na kanyang nangunguna. Napagtanto niyang kailangan niyang makaranas ng pumatay ng mga tao ng 6 pang beses kung gusto niyang tumakas. Hindi siya siguradong magagawa niya iyon.
Nakita ng matanda na tila nabigla siya nang marinig ang katotohanan, kaya niyaya niya itong makipagtambalan. Nag-alinlangan siya, kaya naisip ng matanda na ayaw niya. Nag-aalala lang siya na kung magsama sila, aabot sa 14 na tao ang kailangan nilang patayin. Ang matanda ay hindi gustong lumahok sa larong ito, ngunit susubukan niyang maghanap ng ibang paraan upang makatakas. Nagdadalawang isip pa rin siya, na iniisip ng lalaki na pabigat ang tingin niya sa kanya. Ngunit pumayag siyang sumama sa kondisyon na gusto niyang makita kung anong uri ng bomba ang mayroon ang lalaki. Pero tumanggi ang lalaki dahil wala pa silang tiwala sa isa't isa. Kaya kailangan nilang magtago ng lihim na sandata para sa isa't isa. Kasabay nito, naging daan din ito para igalang ng dalawa ang isa't isa. Napagtanto niyang hindi tanga ang lalaki. Nang mapagtantong matalino ang lalaki ay mas naging kumpiyansa siya na hindi siya magtataksil sa kanya. Pagkatapos ay isinantabi nila ang kanilang mga pagdududa at nagpakilala sa isa't isa. Ang pangalan ng lalaki ay Uncle Tyra, at pagkatapos makipag-usap, naramdaman niyang mukhang mabait din siya, ngunit dinala dito. Pagkatapos ay nakarinig sila ng tunog sa langit, kaya umakyat si Ryota upang tingnan. Tumakbo si Uncle Tyra at nadiskubre nilang dalawa na tunog ito ng eroplano. May nahulog ito at napagtanto ni Ryota na ito ay mga supply ng pagkain. May napansin siyang malapit at tatakbo na sana siya para kunin iyon. Nakita niya ang isang batang babae na sumugod na muna para sunggaban ito. Ngunit biglang sumabog ang kinatatayuan niya. At pagkatapos ay lumabas ang isang lalaki, kinuha ang chip at tumakbo palayo kasama ang lahat ng bomba at malita ng supply. Napagtanto niya na ang taong ito ay tila nag-aabang dito at nagtakda ng isang bitag ng maaga. Obvious naman kasi kapag may nakitang pagkain, lalapitan ng lahat. Hindi niya maintindihan kung paano nagagawa ng mga tao na pumatay ng iba nang walang iniisip. Umakyat si Uncle Tyra at humingi siya ng tawad dahil hindi niya nakuha ang pagkain. Nakita ng lalaki ang bangkay at ipinaalam niya sa kanya na may dumating upang maglagay ng bitag ng una. Siya dapat ang nakatama ng bomba. May nakita rin siyang malita ng pagkain doon, ngunit hindi ito karapat-dapat na ipagpalit para sa kanyang buhay. Pinasigla siya ni Uncle Tyra at sinabing dapat kumain para mabuhay. Susubukan nilang makarating doon at kumuha ng pagkain. Kung hindi nila makuha ito, pagkatapos ay ito na. Ngunit hindi sila dapat sumuko ng hindi sinusubukan. Kaya't dumausdos sila sa bundok at umalis upang kumuha ng pagkain. Nalaman natin ang tungkol sa isang taong nagngangalang Kira, 14 na taong gulang. Tumakas siya sa bahay dahil inabuso siya ng kanyang ama, na nauwi sa masamang bisyo ng pagnanakaw at mandurukot, na nauwi sa pagpatay at panggagahasa sa 3 babae. Siya ay inaresto at sinabi ng pulisya na kahit na siya ay mukhang cute, siya ay may sakit sa pag-iisip. Pinili ng pinakamahusay na abogado na piyansahan ang baliw na ito para mapahusay ang kanyang reputasyon. At depende sa antas ng sakit sa pag-iisip, maaaring hindi na kailangang makulong ang taong ito. Walang magawa ang mga pulis nang makita siyang bumuka ang bibig at ngumiti ng isuka dito kasama ang abogado. Sinimulan ni Kira ang pagpatay ng mga palaka para lang sa kasiyahan. Naniniwala pa rin ang abogado na kaya niyang ireporma ang baliw na ito. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag kay Kira. Pagkatapos ay nakita nila ang mga supply na nahuhulog. Nais ng abogado na hayaan ni Kira na sumunod ang kanyang ama. Hindi siya natatakot na makipagtalo sa abogado. Ngunit kapag nasa harap ng kanyang ama, siya ay tahimik na parang daga. Dahil sa saluubing ito, lalong naging marahas ang ama ni Kira. Nagpunta silang tatlo sa supply drop, at kinuha ng ama ang bomba ni Kira para idikit sa isang puno para ibaba ang mga gamit. Ngunit tanging ang may-ari ng bomba ang maaaring gumamit nito, kaya napilitan si Kira na paputukin ito. Lumikha ng vacuum area ang bomba at naging sanhi ng pagbagsak ng puno. Pagkatapos ay monopolyo ng ama ang malita at sinabing ang mga sumusunod lang sa kanya ang makakain. Nang tumutol ang abogado, sinabi niya na walang kapangyarihan ang mga abogado dito dahil ang batas dito ay jungle law. Nagalit si Kira sa ama na ito at pinagalitan nito. Pinisil niya ang bata at pinaalala kay Kira ang panahong inabuso siya. Naglabas siya ng bomba at ikinabit sa lalaki. Ang lalaki ay hindi maubad ang kanyang sando sa oras at sinipsip sa kamatayan. Akala niya pa naman paprotektahan siya ng abogado. Ngunit ang abogado ay sapat na sa baliw na ito. Ang ama ay masama, ngunit ang anak ay mas masama. Tinawag niyang sumpa si Kira sa sangkatauhan at tumakas. Habang galit, natuklasan ni Kira na may paparating. Dumating na sina Ryota at Uncle Tyra. Napagtanto niyang hindi niya nakita si Kira. Marahil dahil hindi ma-detect ng radar ang mga taong nakatayo.
Nakita niyang may pinatay lang si Kira, at sabi ni Kira walang rules dito. Kaya't ang sino mang karapat-dapat na mamatay ay mamamatay at ang malalakas ay mabubuhay. Kinuha ni Kira ang mga bomba mula sa kanyang ama, kaya sinamantala ng dalawa ang pagkakataon na tumakas. Hindi niya sila hinayaang tumakbo dahil ang lugar na ito ay halos kapareho ng larong pinakamagaling niya. Gumamit si Kira ng radar para sundan sila. Hindi alam ni Ryota ang gagawin ngayon, kung dapat ba siyang lumaban o magpatuloy sa pagtakbo. Biglang natapilok si Uncle Tyra at naspray ang bukong-bukong. Gusto niyang tumakbo siya at iwan siya. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para iligtas ang kakilala niya lang. Pagkatapos ay napagdesisyonan niyang sabihin sa lalaki na manatili na lang habang aakitin niya ang baliw na iyon sa ibang direksyon. Pagkatapos ay nagpasya siyang turuan ang batang iyon ng isang aralin at kunin ang lahat ng kanyang mga bomba. Dahil kung tutuusin, siya ang pinakamahusay na manlalaro sa mundo. Ang magkabilang panig ay patuloy na gumagamit ng radar upang suriin ang mga posisyon ng isa't isa. Pagkatapos ng determinasyon, tumalikod si Ryota at nagkaharap ang dalawa at naghulog ng mga bomba sa lupa. Sa pamamagitan ng aksyon na ito, kinilala ng magkabilang panig na ang kalaban ay isang bihasang manlalaro. Ngunit napagtanto ni Ryota na ang batang ito ay 3 bituin lamang na nireranggo habang siya ay 4 na bituin. Natuwa si Kira nang makitang player din siya. Kinuha ni Uncle Tyra ang pagkakataon para kunin ang chip mula sa ama na iyon, habang kailangang makita ni Ryota kung anong uri ng bomba ang iniwan ng masamang batang ito. Pagkatapos ay sinubukan niyang tumakas at maglagay ng bitag para kay Kira. Alam lang ni Kira na humabol, at pagkatapos ay nahulog sa bitag ni Ryota. Masyadong magaan ang bitag para ibagsak si Kira. Alam ni Kira na aatake siya mula sa harapan, kaya naghagis siya ng vacuum bomb. Nakadikit ito sa backpack kaya mabilis na itinapon ni Ryota ang backpack. Alam ni Kira na siya ay isang manlalaro, ngunit malakas lamang sa laro, hindi sa totoong buhay. Tumayo ang bata para i-lecture si Ryota, kaya naisip niya na ang bata ay isa lamang na hindi nakakaalam ng tama sa mali. Ang paglalantad sa kanyang posisyon ay naging dahilan upang siya ay matamaan ng bomba at iuntog ang kanyang ulo sa isang bato. Napagtanto niyang tila laro lang ito, kaya tiningnan niya ito bilang isang laro. Ang pakiramdam ngayon ay katulad ng bawat paglalaro niya, kaya't sinimulan na niyang isawsaw ang sarili. Nang matuklasan, gumamit siya ng isang walang laman na bag para harangin ang vacuum bomb, saka siya nagpatuloy sa paggalaw. Patuloy na gumagamit ng radar si Kira para iskan ang kanyang posisyon, ngunit wala siyang makita. Sa pag-aakalang siya ay nakatayo, naghagis siya ng mga bomba. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang bata sa likod. Paikot-ikot siyang tumakbo, at kahit na binuksan ng bata ang radar, wala pa rin siyang makita. Siya ay pinagkadalubhasaan ng isang diskarte na tanging mga pro ang maaaring gawin, na kung saan ay upang i-jam ang radar. Hanggat na-activate niya ang radar sa tamang oras, kapag ginamit ito ng bata, magdudulot ito ng interference. Hindi alam ni Kira kung nasaan siya, kung siya ba ay gumagalaw o nakatayo, at nagsimulang mataranta. Kaya marahan niyang binigyan ng bomba ang bata. Pagkatapos ay namulat siya sa katotohanan at napagtanto kung ano ang ginawa niya. At muntik na naman siyang pumatay ng tao. Pagkatapos ay itinali niya si Kira at kinuha ang mga gamit niya at umalis. Gustong malaman ng bata ang kanyang pangalan, kaya sinabi niya ang kanyang pangalan sa laro. Napagtanto ni Kira na siya lamang ang manlalaro ng Japanese sa nangungunang pandaigdig at natagpuan na ang islang ito ay lubhang kawili-wili. Pagkatapos ay kumain sina Ryota at Uncle Tyra pagkatapos ng maraming araw sa isla. Bagamat isa lamang itong ordinaryong tasa ng noodles sa oras na ito ay isang kasilanan na kailangan nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay upang makuha. Hindi napigilan ng lalaki na magkwento kung gaano siya nagpapasalamat kay Ryota. Itinaya pa niya ang kanyang buhay para sa kanya, na nagpaiyak sa kanya. Pakiramdam niya ay ito ang unang pagkakataon na may taong nagpapasalamat sa kanya. Pero iniisip niya kung ano ang ginawa niya para madala siya dito. Samantala, sa bahay, malapit nang wakasan ng ina ni Ryota ang kanyang buhay nang bumalik ang kanyang ama sa oras upang iligtas siya. Gusto niyang mamatay dahil nabigo siya sa kanyang tungkulin bilang ina. Napakahirap niyang pinalaki si Ryota kaya hindi man lang niya nakitang ama ang lalaki. Siya ang nagsulat ng pangalan niya sa papel na iyon at naging dahilan para dalhin siya dito. Bumalik kay Ryota. Natuklasan nila ni Uncle Tyra ang bangkay ng taong mataba na nahulog mula sa talon. Gusto niyang tingnan kung may mga kaaway sa itaas at sinabihan si Uncle Tyra na magtago dito dala ang mga gamit. Sinusuri ang kanyang inventaryo, mayroon siyang 2 time bomb, 6 na artillery shell at 3 vacuum bomb.
Tumakbo siya pero hindi niya binuksan ang radar dahil sa takot na ma-detect siya ng mga kalaban. Kaya gusto niyang suriin sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay natagpuan niya ang isang bangkay na nagsimulang mabulok at nagpa siya na huwag sumuka. Tila kinuha ang chip. Kinuha rin ni Uncle Tyre doon ang chip sa bangkay ng matabang lalaki. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nagpa siya si Ryota na gamitin ang radar. May nakita siyang tao sa bundok at napagtanto niyang iyon ang babaeng nakilala niya. Akala niya ay siya ang pumatay sa dalawang bangkay na nakita niya. Napagtanto ni Hamiko na siya ay iniskan, kaya't siya ay naghagis ng isang laso na bomba ng gas at pinilit si Ryota na tumakbo palabas ng kagubatan at humarap sa kanya. Napansin niyang may 4 na bag ito sa kanya, kaya kung maglaban-laban sila sa dami ng bomba, tiyak na matatalo siya. Sinubukan niyang makipag-ayos at humingi ng kapayapaan. Pumayag siyang makinig at ibinaba ang kanyang bomba. Ngunit ang paglapit nito ay nag-alala sa kanya at binato siya ng bomba. Sa pag-aakalang sinusubukan niyang ibaba ang kanyang bantay, nakaligtas siya sa bomba at nagpas siyang sumulong. Habang nagmamadali siyang dumaan, naglabas siya ng electric baton para atakihin, na pinilit na umiwas. Sinusubukan pa niyang makipag-ayos ng susugod na sana ito at hampasin siya. Ang imahe ng pagkakakuryente ay nagpanik at sinipa ang kanyang kamay, dahilan para makuryente siya. Nang makita siyang walang malay, inalis niya ang kanyang mga bomba. Bumangon ang pagnanais, na pinag-isipan niyang samantalahin ang lugar na ito kung saan walang nakakakita. Ngunit pinigilan niya ang sarili at napagtanto na ang taong mataba na nakita niya ay marahil ang dahilan. Sa sobrang takot ni Miko, binuhat niya ito at nang magising ito, ipinaalam nito na paralisado pa rin ang katawan nito dahil sa electric baton at gusto niyang makatiyak na hindi siya sasaktan. Ngunit naglabas siya ng time bomb at nagbanta na mamamatay siya kasama niya. Mas gugustuhin niyang mamatay habang malinis pa kaysa madungisan. Nagawa niyang pigilan siya bago sumabog ang bomba. Nang makitang seryoso siya, ibinalik niya ito sa kinaroroonan ni Uncle Tyre. Niyaya siya ng dalawa na kumain at sinabihan siyang magpahinga. Parehong gustong umalis sa isla, kaya kailangan nila siyang sumama para tumulong. Ngunit naisip niya kung ano ang punto ng pagbabalik kapag ang mga taong kilala nila ay nagpa siya na pumirma sa mga papeles upang mawala sila. Kung bumalik sila at makilala ang mga taong iyon, ano ang susunod nilang gagawin? Hindi alam ni Ryota kung paano niya nakuha ang impormasyong ito, ngunit siya ang nagsulat ng kanyang pangalan ng mga kaibigan. Si Uncle Tyre ay may magandang relasyon sa kanyang pamilya, ngunit dati ay nakipagtalo sa isang customer. Napagtanto ni Ryota na lahat ng tao sa islang ito ay kinasusuklaman sa kanilang tahanan, kaya naman sila dinala dito. Tila ang kanyang ina ang sumulat ng kanyang pangalan sa papel. Hindi pa niya tinanggap ang katotohanan ito nang biglang makarinig ang 3 ng kalusko sa kagubatan. Papunta ito sa kanila at walang ma-detect ang radar. Kinuha ni Uncle Tyre ang isang flashlight mula sa mga supply at pinakinang ito upang makita ang maraming pares ng mga mata. Pinili ng 3 na tumakas, ngunit nadamay pa rin si Hamiko sa electric shock. Ang bagay na umaatake sa kanila ay nabunyag na mga higanteng butiki. Ibinigay niya si Hamiko kay Uncle Tyre para bumalik para sa mga gamit. Hinampas niya ng bato ang ulo ng butiki at binato ng bomba ang grupong humahabol kay Uncle Tyre. Pero hindi niya nakitang sumabog ito. Napagtanto niya na dahil hindi pa niya napatay ang batang iyon, hindi pa niya pagmamayari ang bomba. Hinalungkat niya ang sarili niyang bag at dahil sa sobrang dami ng bag ay nakagat si Uncle Tyre sa binti. Nakakita lang siya ng bomba at itinapon para itaboy ang mga butiki. Umalis na ang 3 kasama si Ryota na bitbit sina Hamiko at Uncle Tyre dala ang mga bomba at mga gamit. Nakita ng lalaki na siya ay tunay na bayani na kakaunti lamang ang maaaring maging bayani. Maaari niyang iwan sila ni Hamiko para tumakas, ngunit pinili pa rin niyang tumulong. Gusto niyang maging mas pessimistic siya. Sa totoo lang, takot na takot din ang lalaki. Sa tuwing aalis siya, hindi niya alam kung babalik pa ba siya o iniwan siya. Tungkol naman sa sinabi ni Hamiko kanina, parang totoo para sa kanya. Maaring siya ay mabuti sa kanyang pamilya, ngunit napakadiktador sa trabaho at nakagawa ng ilang masamang bagay. Kaya naiintindihan kung may napupuot sa kanya. Naniniwala siyang ito ang kanyang parusa. Muli siyang inatake ng mga butiki. Nauna nang tumakbo si Uncle Tyre. Nahiwalay siya sa lalaki at naglibot sa kagubatan sa dilim. Nag-aalala niyang ginamit ang radar para hanapin siya, ngunit wala siyang makita. Akala niya ay tumahimik na ang lalaki at sinadyang kunin ang lahat ng pagkain. Muli siyang inatake ng butiki, ngunit isang bomba ang lumipad upang harapin ito. Bumalik na si Uncle Tyre at nahirapang hanapin siya.
Napagtanto niya na ang magkabilang panig ay gumagamit ng radar na nagdudulot ng interference. Humingi siya ng tawad sa pagdududa sa lalaki, ngunit hindi niya ito sinisisi. Dahil kapag natatakot ang mga tao, may posibilidad silang mag-isip ng mga negatibong bagay. Hindi na inilihim ng lalaki ang kanyang bomb type dahil dati ay hindi niya sinubukang magtiwala ng buo. Ngunit ngayon ay nagtiwala na siya sa kanya. Naniniwala siyang maliligtas siya kung sasama siya sa kanya. Naramdaman tuloy ng tatlo ang simoy ng dagat, kaya alam nilang malapit na silang makalabas ng gubat. Nakahanap ng kubo sa unahan si Uncle Terra, kaya dali-dali nilang dinala doon si Hamiko. Kinailangan nilang iakyat si Hamiko sa kubo upang maiwasan ang mga butiki sa likod. Ngunit kinakalawang at nabasag ang hagdan, dahilan para matumba silang tatlo. Hiniling sa kanya ni Uncle Tyra na iakyat si Hamiko habang pinipigilan niya ang mga butiki. Ngunit ang kanyang mga bomba ay ang uri ng pagsubaybay. Iisang target lang ang kaya nilang ibagsak at hindi kayang sirain lahat. Desperado niyang sinubukang gisingin si Hamiko, at nang bumalik si Uncle Tyra, umakyat siya ng mag-isa. Akala ng lalaki ay ililigtas niya ang kanyang sarili at iiwan si Hamiko. Ngunit tumakbo siya pabalik at naghagis ng bombang gas sa gitna ng kagubatan. Nagtakbuhan ang mga butiki, gusto niyang umatras si Uncle Tyra at ipaalam sa kanya ang labis na nakakalason na epekto ng gas na ito, dahil nasa direksyon sila ng hangin. Hindi sasabog ang gas dito. Ang paraan na nagamit niya ito ay sa pamamagitan ng pag-activate ng kamay ni Hamiko para sa kanya. Nakita na niya ngayon ang pagkakaiba ng laro at totoong buhay. Sa laro, hindi maaaring magkaroon ng hangin at hindi rin niya magagamit ang mga bomba ng ibang tao. Nagising si Hamiko, umakyat silang tatlo sa kubo at napansin nilang tila may labanan dito kanina. Biglang sumama ang pakiramdam ni Uncle Terra. Ang kanyang sugat ay hindi nalagyan ng benda at nadidisimpekta, kaya nagsimula itong mamaga at magdulot sa kanya ng sakit. Namatay siya at kinailangan ni Ryota na humanap ng paraan para makatulong. Pagkatapos mag-scout sa paligid, alam niyang babalik ang mga butiki. Hindi alam ni Hamiko kung may nagawa ba siya habang siya ay walang malay. Pero namula siya, dahilan para tawagin siya nitong masamang tao. Nang hawakan siya nito para magpaliwanag, natakot siya at hindi niya pinahintulutang hawakan siya ng sinuman. Pagkatapos ay kumuha siya ng gamot para disimpektahin ang sugat ni Uncle Tyra. Kahit masakit, gusto niyang ipagpatuloy ni Hai, ngunit namimilipit ang katawan niya, napilit na hiniling ni Hai kay Hamiko na hawakan siya. Natatakot pa rin siyang manghipo sa iba, kaya pinaalalahanan siya ni Uncle na iyon. Nasugatan si Uncle Terra dahil pinrotektahan siya nito. Pansamantalang naging matatag si Uncle Terra pagkatapos, ngunit hindi nila alam kung ano ang susunod na gagawin. Ang administrator ng laro ay dumating upang suriin at natuklasan na si Ryota ay buhay pa at nakatagpo ng 4 na manlalaro, ngunit isa lamang ang napatay at ngayon ay nakikipagtulungan sa 2 pa. Nais ng lalaking may suot na sombrero na patuloy na obserbahan ng mga tauhan si Ryota, dahil siya ay isang mahalagang mapagkukunan ng datos. Napansin tuloy ni Ryota na parang mahilig sa cosplay si Hamiko base sa background ng kanyang telepono. Nang gusto niyang malaman ang pangalan nito, sinipa siya nito sa binti dahil sa pagsilip sa kanyang telepono. Wala siyang balak na sumama sa kanilang dalawa sa grupo at hindi rin nagtiwala, kaya hindi niya binigay ang kanyang pangalan. Ngunit mayroon siyang itatanong tungkol sa bilang ng mga bomba at maleta, kung paano niya nakuha ang mga iyon. Maaari lamang siyang gumamit ng iba't ibang uri ng bomba kung namatay ang mga may-ari nito. Iniisip niya kung pinatay niya ang mga taong iyon para makuha ang mga bagay na ito. Wala rin siyang tiwala sa kanya at inisip na baka ipagkanulo siya nito anumang oras. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang mga paghihirap, ngunit hindi siya sigurado kung nagpapanggap siya. Dahil kung pinagtaksilan at pinatay niya ang 2 ngayon, magkakaroon siya ng sapat na chips na maibabalik. Bigla niyang naramdaman na may gumagamit ng radar. Si Hamiko lang ang na-detect, kaya gusto niyang umalis para maiwasang masangkot silang 2. Ngunit napansin ni Ryota na isang tao lang ang na-detect ng kalaban. Kaya nagpasya siyang aktibong ipakita ang kanyang sarili upang iligaw sila. Pagbalik niya, ipinagpatuloy niya ang usapan. Pagkatapos ay pumunta siya sa kagubatan at pinaandar ang radar upang mahanap ang lokasyon at tumakbo upang akitin ang kalaban palayo sa kubo. Pero pagka-activate niya ulit, may nasa likod niya. Napaiwas siya sa oras at ang umatake ay ang headband guy na tinakasan ni Hamiko. Pagkatapos ay hinabol niya si Ryota na kailangang tumalon pababa at maglabas ng bomba para banta siya, dahil gumamit ng kutsilyo ang lalaking ito. Gusto niyang sumama ito sa kanya, ngunit tumanggi siya, kaya nagbanta siya.
Biglang may bombang lumipad patungo sa kanya. Nakilala niya ang abogadong kumampi sa lalaking ito. Nakita niya na mayroon siyang higit sa isang uri ng bomba, kaya itinuring niya siyang mamamatay tao at gusto niyang harapin kaagad siya ng headband. Pero nagulat siya sa kuryente at tumakbo palayo. Hindi siya agad pinatay ng naka-headband na lalaki, ngunit susundan siya pabalik sa kanyang hideout. Bumalik siya upang salubungin sina Uncle Tyra at Hamiko, ngunit gusto niyang huwag pansinin ng dalawa nitong kinuha ang mga gamit niya at umalis. Gayunpaman, sinundan siya ng ibang lalaki dito. Dati siyang mersenaryo, kaya madali para sa kanya ang pagsubaybay sa mga bakas ng paa. Muli niyang nakilala si Hamiko at alam niyang ang pagsunod kay Ryota ay magdadala sa kanya dahil nakilala niya ang electric baton. Nakita niya ang kanyang mga gamit na kasama niya at naisip niya na ang matabang lalaki ay napatay niya. Gusto niya ang mga chips mula sa kanila. Ngunit inilabas ni Ryota ang electric baton para takutin siya. Akala niya alam niya ang tungkol sa larong ito at susubukan niyang hanapin ang mga kapintasan nito para tulungan silang bumalik ng walang pagpatay. Ngunit nakita niyang masyado siyang bata at alam niyang gusto rin niyang umalis ang 8 chips. Sasaksakin na sana niya ito nang sumugod si Uncle Terror at naputol ang 4 na daliri niya. Sinuntok siya at nahulog sa kubo. Nang magkamalay si Ryota, napagtanto niyang swerteng napadpad siya sa isang puno. Tumakbo siya pabalik sa kubo upang mahanap na si Uncle Terry lang ang nandoon, dala lahat ng gamit. Nakita niya ang phone ni Hamiko na naiwan at tinignan ang picture. Napagtanto na ito ang Hamiko na minahal niya sa laro, nagpasya siyang iligtas siya. Ngunit kailangan siya ni Uncle Tyre doon. Nangako siyang babalik na may dalang gamot para matigil ang pagdurugo. Pero sabi ni Uncle kung iiwan niya siya ngayon, mababaliw talaga siya. Gayunpaman, umalis pa rin siya. Nakatali ngayon si Hamiko ng 2 pang lalaki. Nagpa siya ang mersenaryo na pahirapan siya ng dahan-dahan. Isang maliit na hiwa ang ginawa niya sa kamay niya, nang dumating ang signal ng radar. Nag-broadcast muli si Hamiko at alam ng mersenaryo na buhay pa si Ryota. Pinadala niya ang abogado para bumumba kay Hi habang siya ay maghihintay na saksakin siya kung siya ay dumaan. Dahil alam nilang wala na siyang bomba. Ang pagsabog ay umalangaw at hindi alam ng mersenaryo kung sino ang nabubuhay pa. Kaya't naghintay siya kung sino ang papasok. Ngunit nakita na lamang niya ang abogadong bamuto ng bomba kay Ryota nang makita siya nito. Pero nawala na siya, parehong gumamit ng radar, ngunit iniwasan niya ang pagtuklas sa pamamagitan ng pagtayo. Pagkatapos ay sumilip siya at narating ang silid kung saan nakakulong si Hamiko. Nang may bumagsak na bomba, nasalo niya ito sa oras at na-deactivate ito. Nalaman niya na kung maaari niyang i-deactivate ang isang bomba, magagamit niya ito. Pumasok siya upang iligtas si Hamiko at nakipag-usap tungkol sa paglalaro ng magkasama sa laro, iniisip kung siya ba iyon. Alam niyang ito ang Ryota na inalagaan niya sa lahat ng panahon, ngunit hindi niya ito inamin. Kaya naisip niyang baka napagkamalan siyang isa pang Hamiko. Habang sila ay nakatakas, sila ay nakita ng radar. Kaya pinadala ng mersenaryo ang abogado para harapin si Ruda. Hinabol niya si Hi at naghagis ng bomba. Ngunit umiwas siya at ibinato ang bombang katatapos lang niyang makuha. Gayunpaman, muling nahuli si Hamiko. Binigyan niya ng pagkakataon si Hei na tumayo para sa hand-to-hand fight at itapon ang kutsilyo. Nagpasya siyang itutok ang kutsilyo. Naisip niya kung saan natipon ang 8 chips. Mayroon siyang hindi bababa sa 2 chips dahil mayroon siyang higit sa isang uri ng bomba. Si Hamiko at ang taong matabang ang 2 chips. 2 pa si Uncle Tyra at ang abogado. Ang guro na pinatay niya at ang kanyang sarili ay 2 chips, na naging 8 sa kabuuan. Binigyan niya siya ng butas para kunin ang kutsilyo. Ngunit nang makuha niya ito, sumugod siya, binugbog siya at ikinulong ang kanyang mga braso. Sinabi niya na nilabag niya ang mga patakaran sa pamamagitan ng pagpindot sa kutsilyo sa hand-to-hand fight. Sinugod ni Hamiko upang iligtas si Hei, ngunit itinulak niya ito palayo. Gayunpaman, nagawa niyang magtanim ng gas bomb sa kanya. Habang nagsimulang kumalat ang gas, pareho siyang kinailangan na tumakas. Sa kanto, nakita ni Ryota ang isang ruta ng pagtakas. Umakyat siya at inabot para hilahin si Hamiko pataas kasama niya. Ngunit ang ibang lalaki ay humahabol pa rin at hinawakan ang kanyang binti. Naghagis siya pabalik ng bomba. Akala niya kailangan niya ng 10 segundo para itigil ang bomba. Ngunit ang isang ito na kinuha niya mula sa abogado ay nakatakda na sa isang 3 segundong countdown. Pareho siyang nakatakas sa kamatayan at nakita ng Game Master na natalo ni Ryota ang taong inaasahang mananalo sa larong ito. Dati, kapag si Hamiko ay inaaway ng mga kaibigan, nakisiksik lang siya sa bahay.
Si Ryota ang dumating para makipag-usap sa kanya. Hindi na siya magtatanong dahil lahat ay may kanya-kanyang sikreto. Gusto lang niyang maalala nito na lagi siyang nasa tabi nito. Bumalik sa kasalukuyan, nakakuha si Ryota ng 3 pang chips mula sa kamakailang insidente. Ngunit nagpasya pa rin siyang huwag hayaan ang larong ito na mabaliw sa kanya tulad ng iba. Tulad ng para sa laro o mga organizer, gumamit sila ng 3D simulation batay sa mga kalahok ng laro. Tila pinaplano nilang gamitin ang mga 3D simulation na ito upang bumuo ng mga laro sa hinaharap. Nang gabing iyon, kinailangan ni Ryota at Hamiko na manatili doon dahil napakadelikado ng daanan sa kagubatan kapag gabi. Kumuha siya ng pagkain para pagsaluhan kay Hamiko at nagpalit. Nang matapos siyang magpalit ay bumalik siya kay Hamiko at nagpas siyang matulog sa ibang kwarto. Ngunit pinahintulutan niya itong matulog sa parehong silid hanggat hindi siya lumampas sa isang tiyak na linya. Akala niya ay baliw din siya para pumunta rito nang walang anumang armas. Inaasahan niyang siya ang Hamiko na kilala niya mula sa laro, dahil bata pa lang ito na walang trabaho at alam lang kung paano ibabaon ang sarili sa mga laro. Inuna niya ang kanyang mga online na kaibigan sa lahat at si Hamiko ang tumanggap sa kanyang realidad, na labis siyang nag-aalala kung talagang nasa panganib siya. Ngunit napag-alaman na napagkamalan niya ang kanyang pagkakakilanlan. Akala niya ay tulog na ito, pero ang totoo ay pinipigilan lang nito ang kanyang emosyon. Nang siya ay desperado, dumating siya upang iligtas siya, at siya ang Ryota na kilala niya. Ngunit gayunpaman, ang kanyang isip ay sumasalungat sa pagitan ng pagkamuhi sa lahat ng lalaki at kung gagawing exception si Ryota. Pinangarap niya ang araw ng kanilang kasal sa laro at ngayon ay nasa totoong buhay na ito. Biglang may samilaw na ilaw, nagising siya at may nakita siyang taong sobrang nakakatakot at sumisigaw. Hindi alam ni Ryota kung sino ang nasa loob, pero inilarawan niya na mukhang multo ang taong nakita niya. Hindi siya makakita ng malinaw dahil sa liwanag na tumatama sa kanyang mga mata. Nang marinig niyang may ilaw ang tao, naghinala siyang player ito, kaya sabay silang naghanap. Maghihiwalay na sana siya para maghanap ng medyo natakot siya. Ang paggamit ng radar ay hindi nagpakita ng anuman. Bigla siyang nakakita ng ilaw doon. Kaya't iniwan niya si Hamiko dala ang flashlight at nagtungo upang tingnan kung may nangyari. Dapat niyang i-flash ang radar para ipaalam sa kanya. Pagdating niya sa lugar, natuklasan niya na maaaring ito ang pinagtataguan ng isang kalaban. Pagkapasok niya sa loob ay wala siyang nakitang tao, pero may dala pang supply ng malita. Pagkatapos ay hinala niya na ito ay isang bitag at aalis na sana. Nang nasa likuran na niya ang multo at sinubukan niyang lazlesan, ngunit nakareact siya sa oras. Ang susunod na hit ay halos mapalad. Habang nakaipit sa side, sinipa niya ang multo. Napagtanto niyang babae pala ito at wala na ang kamay nito na may chip kaya hindi niya ito makita sa radar. Iniisip niya kung gaano na siya katagal doon. Bumalik siya para tawagan si Hamiko, na sa sobrang gulat ay natamaan siya nito sa mukha. Nang makilala nila ang babae, nagising siya at nataranta nang makita si Ryota. Kaya pinalabas ni Hamiko si Hei. Pagkatapos ay kinausap niya ang babae, na nakitang tila nagtiwala si Hamiko kay Ryota. Kaya nagkwento siya, isa siyang nurse sa isang maliit na ospital, masigasig na nagtatrabaho hanggang sa siya ay higit sa 40 nang hindi na mamalayan. Minsan, nagkaproblema ang doktor na hinahangaan niya, kaya't sinikap niyang iligtas siya, para lamang madamay sa kanya ang pagkakasala. Hindi nagtagal, napadpad siya rito at muling nakipagkita sa doktor. Nilinlang niya itong makipagtulungan, at nang makuha niya ang ika-6 na chip, gumamit siya ng bomba para salakayin siya at kinuha ang chip nito para bumalik ng mag-isa. Ngunit dahil hindi masyadong malakas ang bomba, nawalan lang siya ng braso. Hindi niya alam kung bakit nagpapatuloy ang larong ito. Binalaan niya si Hamiko na mag-ingat dahil kapag nakakuha sila ng parehong 6 na chip, doon na magsisimula ang pagsubok ng tiwala. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ryota ang tungkol sa helicopter na darating para kunin sila kapag nakakuha sila ng sapat na chips. Kaya nagpa siya si Ryota na manghuli ng 7 chips at akitin ang piloto na dumating. Pagkatapos ay gumamit ng mga bomba upang takutin at ay hijack ang helicopter. Gusto niyang bumalik kay Uncle Tyra, ngunit hindi pa sinabi ni Hamiko sa kanya ang nangyayari. Nang makakuha sila ng 6 na chips, saka sila nagpaalam sa babae at ipinakita ang pinakamabilis na daan pabalik. Ang mga butiki ay darating lamang sa gabi, kaya kailangan nilang umalis ng maaga sa araw. Pinili ng babae na magtiwala na paprotektahan ni Ryota si Hamiko. Samantala, si Uncle Terra ay iniligtas ng doktor na nag-iwan sa babae kanina. Nahinto na niya ang pagdurugo para kay Uncle at ang pakay niya ay iligtas lang ito para magamit siya. Maya-maya,
Bumalik doon sina Ryota at Hamiko. Maingat niyang hiniling sa kanya na umatras. Ngunit ipinaliwanag niya na dumaan lang siya at iniligtas si Uncle Tyre sa oras. Sinabihan din siya ni Uncle Tyre na tigilan na siya dahil iniligtas siya ng lalaking ito. Pinili niyang maniwala ngunit gusto pa rin niyang makita kung ano ang kanyang mga bomba. Sa pagtingin sa kanila, alam niyang ang mga bombang ito ay ang uri na maaaring itakda at pasabugan ng malayuan. Wala siyang nakitang palatandaan ng paggamit, kaya nagtiwala siya sa kanya. Pero kung tutuusin ay wala lang siyang na-encounter sa nakalipas na 3 araw. Nagpakilala siya bilang daddy at nang marinig niyang isang chip na lang ang kailangan ng grupo ni Ryota, binalak niyang samantalahin siya. Dumating muli ang supply plane, kaya gusto ng grupo na kumuha ng pagkain para kay Uncle Tyre. Bagamat hindi niya nagustuhan, gusto pa rin ni Ryota na makasiguro siya. Bumaba silang tatlo at nakita ang direksyon ng pinakamalapit na lungsod. Ang pag-scan ng supply ay nagpakita na mayroong hanggang 6 na tao sa malapit. Nagpa siya pa rin ang tatlo na sumugod para makipagkompetensya sa iba. Ang muling pag-scan ay nagpakita na 2 tao ang sumuko. 2 ang patungo pa rin sa kanilang direksyon para makipagkompetensya at 2 ay nagmamasid lang. Sumugod pa rin siya at saka nakasalubong ang mga tambay na nakasuot ng salamin na naglagay ng mga bitag noon. Parehong sumugod patungo sa maleta, ngunit nakaligtaan ito kaya kinailangan nilang magkaharap. Nakita niyang medyo matigas ang berdugong ito at handang lumaban. Ang magkabilang panig ay naghagis ng bomba sa isa't isa at umatras. Nakasalubong ni Hamiko ang isang batang babae na kasama ng ibang lalaki at itinulak niya ito. Naghulog siya ng bomba at umalis. Si Ryota ay nagtatago sa likod ng isang bato, hindi nakikita ang ibang lalaki kahit saan. Nakuha na ni Daddy ang maleta ngunit hindi maalis ang parachute. Naghagis ng ganggas ang isa pang lalaki at sinabihan niya si Daddy na iwan ang maleta at tumakbo. Pagkatapos ay ibinalik niya ang maleta at pinasabog ang bombang ikinabit niya sa maleta para tanggalin ang parachute. Inabot niya ang malita kay Ryota para kunin. Sinalo niya ito at tumakbo para iwasan ang pag-agaw nito sa ibang lalaki. Buhay pa si Hamiko at inilabas ang electric baton para takutin ang dalaga. Nagkamalay siya at naghagis ng bomba. Kumpiyansa siya na siya ang may kapangyarihan dahil ang kanyang mga bomba ay uri ng artillery. Habang ang iba pang mga batang babae ay na-time at mayroon din siyang electric baton na sumasalungat sa bakal ng isa. Para naman kay Ryota, tatakbo sana siya nang biglang may lumipad na firebomb mula sa kung saan at humarang sa kanyang dinadaanan. Hindi siya makatakas, at ang mga bombang ito ng apoy ay mula sa isang lalaki na kasama ng batang si Kira, na ibinabato ang mga ito. Pinayuhan ni Kira ang taong ito na tapusin ang bastos na si Ryota, ngunit hindi siya nakinig. Sumugod ang lalaking may salamin at sinipa si Ryota sa bibig, saka ninakaw ang maleta at tumalon sa tubig para mapatay ang apoy. Natamaan din siya ulit kaya kailangan din niyang tumalon sa tubig. Gusto ni Kira na tambangan siya sa baybayin kung saan aakyat ang 2 pa. Tungkol naman kay Hamiko, kahit may electric baton siya, hindi pa rin siya makagain dahil nahawakan ng ibang babae ang psikolohiya ni Hamiko at alam niya ang dahilan kung bakit siya nagdala ng self-defense tools. Nawala ang katinoan ni Hamiko at umatake. Kaya't siya ay sinipa at nawala ang kanyang electric baton, pagkatapos ay pinigilan. Pinayuhan ng babae si Hamiko na sumuko, ngunit hindi na alam ni Hamiko kung bakit. Sinubukan niyang mamatay noon, ngunit ngayon ay desperado siyang kumakapit sa buhay. Napagtanto niyang si Ryota ang dahilan. Nilabanan niya at itinulak ang babae palayo, kinuha ang kanyang electric baton at idiniin ito sa babae, dahilan para mapangiwi siya sa ulo ni Hamiko. Isang bomba mula kay Daddy ang lumipad, at sa kabutihang palad ay nakailag silang 2. Sinadya talaga niyang patayin siya at ang babae. Ngunit nang makita niyang buhay pa ito, lumapit siya at nagtanong tungkol sa kanyang kalagayan na parang niligtas lang siya nito. Alam niyang hindi niya mapagkakatiwalaan ang lalaking ito. Pero kung may sinabi man siya ngayon, aaksyon agad siya. Samantala, umakyat na si Ryota sa dalampasigan. Nakita niya ang taong naghagis ng bomba ng apoy at nagpas siyang huwag ng dumaong sa pampang. Walang nakitang tao doon ang lalaki, ngunit napansin niya ang maleta. Kaya casual niyang pinuntahan ito at pagkatapos ay tinapakan ang bomba at namatay. Nakakuha ng isa pang chip ang lalaking may salamin, ngunit tumayo si Ryota at binantaan siya ng bomba, na pinilit na ihulog ang lahat ng bomba at ang maleta. Pumayag siya at hindi maintindihan ni Ryota kung bakit madali niyang isuko ang lahat. Sinabi niya sa lalaki na lumayo sa lugar na iyon, at nag-aalala pa rin siya na ang lalaki ay nagtakda ng isang bitag. Siya ay nag-aalala na ang lalaki ay may ilang uri ng remote control at hiniling sa kanya na ipakita ang kanyang mga kamay.
Pero wala siya, na lalong naghinala kay Ryota. Nang maglaon ay nakipagsapalaran si Ryota na lumapit, pinaandar ng lalaki ang detonator na nakatago sa kanyang bibig. Akala niya ay nagtagumpay na siya, kaya niya na-activate ang radar. Ngunit naroon pa rin si Ryota. Tuwang-tuwa ang organisasyon sa labanan ng dalawa, dahil si Ryota ay may 3 chips habang ang isa ay may 4. Hindi kinakailangang patayin ang ibang tao, ngunit ang pagkuha lamang ng sapat na chips mula sa isa ay sapat na upang makatakas sa isla. Itinago ng lalaking may salamin ang controller sa kanyang manggas at ginamit ang kanyang bibig para kunin iyon nang hindi pinapansin ni Ryota. Ngunit nakaligtas si Ryota dahil hindi talaga siya lumapit sa maleta, sa halip ay pumunta sa direksyon na nanlinlang sa paningin ng lalaki. Alam ni Ryota na susugod siya sa usok para kunin ang mga gamit, kaya naghagis siya ng bomba. Ngunit hindi dumating ang lalaki at sa halip ay pumunta sa bangkay upang kunin ang bomba ng apoy. Tumakbo si Ryota sa tubig upang takasan ang bomba ng apoy, at pagkatapos ay walang magawang pinanood habang kinuha ng lalaki ang maleta. Kahit papaano, biglang nalaman ng lalaki ang pangalan ni Ryota. Hindi alam ni Ryota kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan, kaya nagtanong siya, ngunit tumalikod lang ang lalaki. Nang makaakyat si Ryota sa pampang, muli niyang nakilala si Kira. Inakala ng bata na maganda ang labanan ng dalawa at gusto rin niyang magkaroon ng rematch kay Ryota balang araw. Binawi na rin niya ang mga bomba mula kay Ryota, dahil hindi naman magagamit ni Ryota ang mga ito maliban kung mamatay ang bata. Pagkatapos ay bumagsak si Ryota, pagod sa buhangin. Hinanap siya ni Hamiko at Daddy. Humingi siya ng paumanhin sa pagkawala ng maleta. Sa panlabas ay sinabi ni Daddy na okay lang, ngunit sa loob-loob ay isinumpa si Ryota bilang walang kwenta. Niyakap siya ni Hamiko para ipakita ang kanyang pag-aalala. Sa pagbabalik, hindi pa rin alam ni Ryota kung paano nalaman ng ibang lalaki ang kanyang pangalan, ngunit napansin din niya na ang lalaki ay kahawig ng isang kaibigan niya mula sa paaralan. Ang pangalan ng taong iyon ay Oda, at mahusay siya sa lahat mula sa palakasan hanggang sa akademya. Dinagsa siya ng mga babae, ngunit pinili niya si Ryota bilang matalik niyang kaibigan. Minsang napagtanto ni Oda na may gusto si Ryota sa isang babae sa kanilang klase at sinabihan itong maging matapang at umamin sa kanya. Ngunit sa paghahambing ng agwat sa pagitan nila ni Oda, naisip ni Ryota na ang duwag na ito ay magiging sanhi ng pagkamatay niya bilang isang birhen. Tapos isang araw, nakita niyang umiiyak ang babaeng gusto niya, at may kinalaman ito kay Oda. Kaya nagtanong siya at nalaman niyang si Oda at ang babaeng nagustuhan niya ay nagtulog ng magkasama. Hindi napigilan ni Ryota ang kanyang kalmado at binugbog si Oda. Parehong sinuspinde pagkatapos, at tuluyang huminto sa pag-aaral si Oda. Narinig ni Ryota na siya ngayon ay nagpapatakbo ng isang malaking club. Pakiramdam niya ay dapat nagtanong siya tungkol sa nangyari noon. Pagkatapos magmuni-muni, naisip niyang baka si Oda talaga ang lalaking iyon. Pagkatapos ay kailangan nilang hatiin ang kakarampot na supply ng pagkain na dinala ni Daddy. Galit na galit siya at pinagsisisihan ang pagsali sa grupo. Alam niyang kailangan niyang umalis sa grupong ito sa lalong madaling panahon o subukang makuha ang mga chips ng mabilis. Sinubukan ni Ryota na pakainin si Uncle Terra, ngunit nanatili siyang masama ang pakiramdam. Sinuri siya ni Daddy at nalaman na ang kamandag ng butiki ay humahadlang sa proseso ng kanyang paggaling. Nang maalala na may gamot ang lugar ng matandang babae, gusto ni Ryota na bumalik doon at isama si Daddy dahil malalaman niya kung anong gamot ang kailangan. Walang tiwala si Hamiko kay Daddy, kaya nagpa siya din siyang pumunta. Naiwan muli si Uncle Tyra, at nangako si Ryota na babalik siya sa lalong madaling panahon na may dalang gamot. Sa daan, sinubukan ni Hamiko na balaan si Ryota tungkol kay Daddy. Pero naniniwala siyang mabuting tao si Daddy dahil nakabahagi siya ng pagkain at nailigtas niya si Uncle Terra. Pagdating nila, alam nilang dalawa na kailangan nilang itago kay Daddy ang katotohanan tungkol sa matandang babae. Kaya nagsinungaling sila kung paano nila nahanap ang lugar na ito. Nagkahiwalay ang tatlo para maghanap ng gamot. Natagpuan muli ni Daddy ang kanyang sarili sa lugar na ito. Hindi nagtagal ay narating niya ang medicine cabinet at random na kumuha ng ilang bote dahil karamihan ay hindi na magagamit. Tinawag niya si Ryota at tinanong kung pinagkakatiwalaan niya ito dahil narinig niya ang hinala ni Hamiko kanina. Pinili pa rin ni Ryota na magtiwala sa kanya, kaya inabot sa kanya ni Daddy ang maleta at sinabihan siyang panatilihin itong ligtas. Biglang bumalik si Hamiko at sinabihan si Ryota na itapon ang maleta. Napagtanto ni Daddy na nalantad siya at agad na pinasabog ang bomba. Masayang tumawa siya, sa pag-aakalang nakipag-ayos na siya kay Ryota. Hinanap niya si Hamiko at nilayon din niyang harapin ito.
Ngunit sinaksak siya ng matandang babae mula sa likuran. Nakilala niya ito kaagad. 10 minuto ang nakalipas, nagpunta si Hamiko upang tanungin ang matandang babae tungkol sa gamot, at nalaman niyang mga antibiotic at pangpawala ng sakit na lamang ang natitira. Tinuro niya ang kwartong may gamot at nadiskubre nila si Daddy. Nakilala niya ang isang matandang kakilala, binalaan niya si Hamiko tungkol sa kanya at sa maleta. Kaya't nagmamadaling bumaba si Hamiko upang balaan si Ryota, ngunit huli na ang lahat. Inakay ng matandang babae si Hamiko, ngunit wala na siyang kakayahang lumaban. Sumunod si Daddy at nagpasabog ng bomba para harangin ang kanilang dinadaanan. Inihatid niya sila sa labas at tumayo sa gitna para mag-obserba. Ngunit ang matandang babae ay kumuha ng bomba mula kay Hamiko at ibinato ito sa kanya. Tumakbo siya palayo sa takot, ngunit ito ay talagang para akitin siya kung saan siya nagtanim ng mga bomba at pinasabog ang mga ito. Natumba ang matandang babae, at dahil nagtatago siya na may hawak na bomba, sumabog din ito. Namatay ang matandang babae habang hinabol ni Daddy si Hamiko, na gustong kolektahin ang lahat ng chips para makatakas muli sa isla. Binigyan pa niya ito ng pagkakataon na sumama sa kanya, ngunit hindi siya naniwala dahil niloko niya rin ang matandang babae noon. Kaya naglabas siya ng bomba at ibinato sa kanya. Akala niya ay maaari na siyang mamatay ng malinis ang budi. Bigla siyang tinamaan ng bomba, pero hindi sumabog dahil hindi pa ito na-activate. Bomba iyon ni Ryota na nangangahulugang hindi siya patay. Lumabas si Ryota mula sa likuran ni Hamiko. Kung paano siya nakatakas sa kamatayan ay hindi mahirap. Napansin niya nang tumakas si Daddy. Kaya itinapon niya ang maleta at nagtago sa malapit na sulok, na nagtamo lamang ng mga minor injuries. Ngayon si Daddy ay mayroon lamang mga malalayong bomba, kaya may kalamangan pa rin si Ryota. Nagpasya si Ryota na talikuran ang kanyang kawalang muwang at harapin si Daddy. Tumanggi si Daddy na sumuko at tumakbo palayo, sinusubukang akitin si Ryota kung saan siya naglagay ng mga bitag. Naakit niya si Ryota sa isang bomba at nilayon niyang alisin siya doon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, inilipat ni Ryota ang bomba sa pinagtataguan ni Daddy. Pagkatapos ay nagpasya si Ryota na kailangan niyang alisin ang banta na ito. Ngunit bumalik ang matandang babae. Buhay pa siya at nagpasya siyang kitilin ang buhay ni Daddy. Hindi niya ito mapapatawad. Ngunit dahil lamang sa paghingi ng tawad, nagpasya siyang itaas ang kanyang scythe at gupitin sa isang gilid sa halip na sa gitna. Hindi pa rin niya kayang gawin iyon at nailigtas pa siya. Hindi ito maintindihan ni Ryota, ngunit medyo naintindihan ni Hamiko. Sa pag-aakalang baka babae lang ang makakaintindi sa nararamdaman ng isa't isa, nagpasya si Ryota na mabilis na magdala ng gamot pabalik kay Uncle Tyra. Binalak din niyang suriin ang ilang bangkay sa pagbabalik. Ang bangkay ng taong mataba, ang bangkay ng ama ng bata na hindi matatag ang pag-iisip, at ang buzzcut na lalaki na nakatagpo niya sa simula. Sa kabuuan, mayroon lamang 6 na chips. Ngunit ang buzzcut guy ay may 2 uri ng bomba, kaya malamang na mayroon siyang higit sa isang chip. Bumalik siya kasama si Hamiko upang suriin, ngunit ang 3 bangkay ay wala na. Nakonsensya pa rin si Hamiko sa pagpatay sa taong mataba. Kaya sinubukan ni Ryota na tiyakin sa kanya na ito ay hindi maiiwasang pagtatanggol sa sarili. Hindi na niya alam kung sino ang kumuha ng chips dahil si Uncle Tyra lang ang nakakaalam sa 3 taong nakasalubong niya. Pagbalik niya sa kubo, umakyat siya sa hagdan at may narinig siyang ingay. Natuklasan niya ang ganoong uri ng tracking bomb at ang tanging tao na mayroon nito ay si Uncle Tyra. Habang naghihintay sa kanyang dalawa ay unti-unting nakaranas ng guni-guni si Uncle Tyra. Narinig niya ang boses ng anak kaya tumakbo siya palabas at natumba. Gusto niya talagang bumalik sa kanyang anak, ngunit walang sapat na chips. Lumitaw ang imahe ng kanyang asawa at ipinaalala sa kanya na mayroon siyang sapat. May kinuha na siyang 2 chips sa tatay ni Kai at sa matabang lalaki. 3 chips mula sa lugar ni Ryota at 2 mula sa kanya at Hamiko ay sapat na. Kaya naman hindi na niya pareho ang target niya ngayon. Nang makarating na siya sa kubo ay nagising na ang mga butiki. Hinintay ni Uncle Tyra na umakyat silang 2 para buhayin ang bomba. Nang lumipad ang bomba patungo sa kanya, tumalon siya at tumakbo palayo. Sumunod pa rin ito sa kanya, pinilit siyang gumamit ng bakal para mapatumba ito. Muling dumating ang bomba, ngunit kahit natamaan ito ay nasa loob pa rin ng saklaw ng pagsabog. Nasugatan ang binti ni Ryota. Pareho niyang sinubukang tawagan si Uncle Tyra para tumigil. Alam ni Hamiko na ito ang hamon na binanggit ng kanyang tiya, habang nag-scan si Ryota ngunit wala siyang nakita. Napagtanto niyang ginawa ito ni Uncle Tyra dahil kay Hay. Dahil paulit-ulit niya itong pinabayaan kaya natatakot siya.
Nakita niya ang kanyang sarili na nagiging katulad ng mga matatandang kinasusuklaman niya. Masyadong abala sa trabaho ang kanyang ama, kaya napabayaan niya ang pamilya, dahilan upang maghiwalay, magdiborsyo at magpakasal muli ang kanyang ina. Hindi niya ito tinanggap, kaya nagdulot siya ng kaguluhan sa bahay. At ngayon ay pinababayaan niya si Uncle Tyra, tulad ng pagpapabaya ng kanyang ama kay Hei. Nagpa siya si Hamiko na tumayo para protektahan si Hei. Alam niyang sasabog lang ang bombang ito kapag malapit sa target, kaya't nahuli niya ang bomba at na-deactivate ito. Nang makita kung paano niya pinrotektahan si Hei, napagtanto niyang siya nga ang Hamiko na kilala niya sa laro. Nakilala ni Uncle Tyra ang problema at binago ang kanyang target kay Hamiko. Ngunit naabutan siya ni Ryota at sumugod upang saluhin ang bomba. Tumakbo siya palayo sa takot, ngunit pareho niya itong nakita. Pareho siyang hinabol at gusto niyang bumalik. Akala niya ay hinahabol siya nito para patayin siya. Ngunit pagkatapos ay nahulog siya sa bundok at gagamitin na sana ang huling bomba para harapin silang dalawa. Gayunpaman, nang marinig niya ang paghingi ng tawad ni Ryota at ang pagsusumamo nito na bumalik siya, naantig siya. Napagtanto niyang mali siya, at ngayong dumating na ang mga butiki, alam niyang ito na ang katapusan niya. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang pamilya dahil hindi na siya nakatiis at itinutok ang bomba sa kanyang sarili bago ito pinasabog. Nang pareho niyang narinig ang pagsabog, lumapit siya para tingnan at nalaman niyang namatay na siya. Sinubukan ni Ryota na sisihin ang sarili sa hindi paghingi ng tawad kanina, at ngayon ay wala ng pagkakataon. Pagkaraan, pareho siyang bumalik sa kubo at ipinaalam ni Ryota kay Hamiko na si Uncle Tyra ay ordinaryong katulad ng iba. Naunawaan niya na ang tiyuhin ay nagtiis ng husto at ang palagiang pagpapabaya ay nakatulong sa pag-alis ng tiyuhin. Ngunit tinanong ni Hamiko kung gusto niyang umalis sa lugar na ito. Naglabas siya ng 3 chips mula sa kinaroroonan ni Uncle Tyra kasama ang 3 chips na mayroon siya kasama ang kanya, magkakaroon siya ng sapat. Gusto niyang kunin nito ang buhay niya at bumalik dahil wala na siyang mapupuntahan ngayon. Siya lang ang lugar na babalikan niya. At kahit na ito ay isang virtual na mundo lamang, maraming beses na niya itong iniligtas at nanatili sa tabi nito noong siya ay lubhang desperado. Napagtanto niyang siya na ang pag-asa niyang mabuhay. Ngunit hindi siya ganoong klase ng tao na tatanggap sa kanyang isinakripisyo ang kanyang sarili. Napagtanto niya na siya ang Hamiko mula sa laro na gusto niyang laging makilala. Humingi muna siya ng halik, at wala raw tulog ang dalawa. Ngunit napansin ni Ryota na natatakot pa rin si Hamiko. Ang imahe ni Oda ay lumitaw sa kanyang ulo, na hinihimok si Ryota na magpatuloy. Ngunit nagpa siya siyang huwag maging katulad niya at hiniling na mawala siya sa kanyang isip. Pagkatapos ay bumaling si Ryota kay Hamiko at nais siyang manatiling optimistiko. Mag-iipon daw siya ng sapat na chips kasama niya at tatakas dito. Kapag dumating ang oras na iyon, gusto niya itong ligawan. Niyakap nila ang isa't isa. Samantala, biglang sumugod ang mga organizer para magdala ng mga helicopter sa isla at kinailangang ibalik ang mga pagkain sa loob ng isang araw. Ang natitirang mga tao sa isla ay patuloy na nakikipaglaban hanggang sa makauwi sila. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.